nabanggit na po nila kanina, no? Yung patungkol po sa nangyayari ngayon sa Middle East. Central focal point ng Middle East ay walang iba kundi ang Israel. Israel po talaga ang pinakasentro at dahilan ng digmaan sa buong mundo. Walang ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gera dahil sa Israel. Way back from the old history, from the Old Testament, marami na pong labanan ang nangyari in between Israel. Panahon pa nila Haring David, panahon pa ni Haring Saulo, na mga naging unang hari ng Israel. Walang katiwasayan ng Israel noon sa labanan sa pamamagitan ng digmaan. And because this is a promise of God to Israel from Abraham, that this land promised from Israel. Amen? Yan po yung katotohanan yan eh. Kaya lang ang nangyari, parang nawala ang mga Israelita sa lugar na kung saan ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang bayang Israel. The promised land. At yung pangalan, yung itong Israel na promised land, ano, naging Palestine, tinawag na Palestine land. Bakit siya tinawag na Palestine land? Dahil nakubkob na ito ng mga Palestino, ibig sabihin, ng mga Arab, Muslim, na penetrate nila ang lugar ng Jerusalem. Na buong Israel land, ay na-penetrate po ng mga Muslim. Marami pong pangyayari na hindi na natin maisa-isa yan, mga kapatid, sa Bible, kung paano nakuha ng Arab Muslim itong nakatayo ngayon na temple, Mosque of Omar, kung tawagin yan. Yung nakikita po natin sa Jerusalem na merong bilog, ginto, na ang ibabaw ay ginto. Yan po yung isa sa kinikilala ng mga Muslim na isang mahalagang sambahan nila. Kinikilala kasi dahil yung lugar na yun, sa loob na yun, nandun po yung bato na kung saan pinag-alayan kay Abraham, ni Abraham kay Isaac. Iyon po ang Mount of Holy Mountain, Mount Moriah, mga kapatid. So, darating ang panahon, mga kapatid, na yung lugar na yan, na siyang pag-aari ng Israel, ay kami na pong mababawi. Kaya meron pong mga digmaan ngayon nagaganap sa Middle East, particular sa Jerusalem, ay dahil po sa pangako ng Panginoon. Pinasa po ng ating kapatid, Brother Jim, yung parables of the fig tree. Ito po, sinabi ni Kristo is a narration nang siya ay nandito sa lupa. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, at hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng panahon, maging sa hanggang panahon natin ngayon. Kung sinabi ni Kristo yan, it's 2,000 years, almost 2,000 years na, mga kapatid, na ang sabi ni Kristo, pag-aralan ninyo ang puno ng igos. Sinasabi po doon na kapag itong branch ay nagkakaroon na po ng dahon, nababatid na po ng mga tao na ang summer is nigh. This is a parable narrative ng ating Panginoon Kristo na hindi po yan literal, na isang puno na literal na tinuturo ng Kristo. It is a land of Israel. This is a territorial boundaries of Israel na titira nila. Yan po yung fig tree, walang iba kundi ang Israel. Kapag itong nagkakadahon na, ibig sabihin malapit na ang taksibol. Summer. Summer is none other than the coming of our Lord, the second coming, and the second coming sa panahon ng end of tribulation. Yun po yung parable. So, ang isi-share ko, mga kapatid, invasion of Israel. Pagsalakay sa Israel. Yan po yung aking ibabahagi.
Basahin po muna natin ang ating text sa Ezekiel. This is Ezekiel 38 and 39. Napakahaba po nito pag binasa natin ang Ezekiel 38, 39. So hindi natin i-exposition ng bawat verse. Kukuha lang tayo dito ng topical tayo mga kapatid. Ang haba nito pero kukuha lang tayo ng mga mahalaga dito mga kapatid. Ezekiel chapter 38, let us read in verse 8. Yes. Ang sabi rito mga kapatid, verse 38 verse 8, pagkatapos ng maraming araw ay dadalawin ka sa huling taon ay papasok sa lupain na ibinabalik na mula sa paghahabol ng tabak na napisan mula sa maraming bayan sa mga bundok ng Israel na naging laging giba, ngunit nalalabas mga bayan at sila'y pagsisitahan tiwasay silang lahat. Verse 9. At ang sabi sa verse 9, at ikaw ay sasampa, ay darating na parang bagyo, ikaw ay magiging parang ulap na tatakip sa lupain. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang maraming tao kasama mo. So yung ikaw, balikan. So itong ikaw na tinutukoy sa propesiya ni Prophet Ezekiel ay ang leader, walang ibang kundi si Coke sa salitang English. At yung sinabing ikaw at magiging parang ulan na tatakip sa lupain, lulusob sila ng gagaling po sa itaas, sa parte ng north, sa mapa sa north po siya, northeast. Lulusob siya na parang ulan na tatakip sa lupain. Gaano karami ang ibig sabihin niya? Ikaw at ang lahat mong mga pulutong. Yung pong ikaw at lahat mong pulutong, mga kapatid, kung ito yung Gog, sa English kasi Gog yan eh. At kung ito ay Magog, yan po yung aatake from galing ng north. Basahin po natin mga kapatid, yung verse 2. Sabi rito sa verse 2, anak ng tao, si Ezekiel yan, iharap mo ang iyong mukha sa dako ng Gog. Yun. Sa lupain ng Magog, na prinsipe ng Ros, sa Meshek, at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. Kaya yung binabasa po natin kanina, ay hula laban sa kanya. Sa verse 3, at iyong sasabihin ganito, ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako'y lalaban sa iyo, O Gog, na pangulo sa Ros, sa Meshek at Tubal. For, at aking ipinihit at sa palibot at kakawitan ko ng mga pangawit ang iyong mga panga at ilalabas kita at ang iyong buong kawal, mga kabayo at mga kabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kagayaan, buong kasakbatan, na malaking pulutong, hindi palit na may longki at kalasan. Silang lahat ay nangangatangan ng mga tabak. Tabak yan sa panahon na yun. Pero sa panahon natin, hindi iba yung tabak. Sandata, iba ang usapan na yan. Okay, 5. Ito na yung kasamang bulutong ng Gog, ito yung Magog. Ang Persya, ang Kush. Actually, ito, sa iba to eh. Persya, dapat Ethiopia ito. At ang Put ay kasama nila, silang lahat ay may kalasag at turbante. Si Gomer at ang lahat niyang mga pulutong, sa bayan nito at si Togarma, sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan, at lahat ng iyan ay pulutong na maraming bayan na kasama mo. In other words, mga kapatid, itong binasa natin, yung unang binasa ko, ay salita ni Ezekiel sa pamamagitan ng bibig ng Diyos
na salitain mo ang kalaban kong ito. Walang iba kundi si Gog at si Magog. Ano po ba ibig sabihin ng Gog? May nakakaalam ba sa inyo kung ano ibig sabihin ng Gog? Volunteer. Ano ibig sabihin ng Gog? Tao? Pwede? Sino tao yan? Sino pa dito? Wala? Okay. Ang Gog ay tinawag ng prinsipe, leader. Yan ang ibig sabihin ng Gog. Siya ang naunguna. Pwede rin tao, pwedeng bansa. Ngayon, sa prophecy ng Ezekiel, ang katuparan niya sa hulang ito na tinawag na Gog, walang iba kundi ang Russia. Kung ilalagay natin yan sa tao, kung sino yung nakaluklok ngayon dyan? Siya yun. Siya yung namumuno para dito sa pinanggit na 5 bansa. And supposed to be this is a 5 allies to become 6 allies kasama ang Russia. Ngayon, itong binabanggit sa Ezekiel 38 ay pag-atake, pagluso nila. Nabanggit na ng mga frontliner kanina ang dahilan kung bakit sila luluso. Dahil sa kayamanan ng Israel. At dahil I do believe, kasi ang Ezekiel 38-39, hindi na po yan tinatawag ng miraculous war, no? Kung pwede tawagin nila, kasi si Jackson tinawag niya War of Miraculous. Well, siguro pwede natin sabihin, himala din, ano? Pero, gusto kong paintindi sa inyo na ang labanang ito, ayon sa binanggit po kanina, hindi ito laban ng Israel. Hindi siya laban ng Israel at itong mga bansa ng Magog, hindi Gog and Magog, na labanan iyan. Kasi sa binasa po natin, sa verse 2, ang nagsasalita dyan, sabihin mo, sa verse 2, anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa damo ni Gog, sa lupain ni Gog, na prinsipe na sa Russia. Sa Mexican Tubal at manghula ka laban sa kanya. 3. At iyong sabihin ganito, ang sabi ng Panginoong Diyos narito, ako'y laban sa iyo, O Gog. Sino ang kalaban ni Gog? Israel ba? Diyos mismo ang kalaban. Can you say amen? Can I tell you, brothers and sisters, ang gera ito, it's a possession. Demon possess. Ang mga gerang nangyayari sa Middle East, pagka involved ang Israel, it's a demon possession. Hallelujah. Pansinin po natin ang verse 9. Verse 10. Ang sabi nito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari sa araw na yon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip. Ang sabi ganon, mangyayari raw sa araw na yon. Yung araw na yon, pagbaba nila from north, papuntang south, papuntang Israel. Papuntang Middle East. Sa araw na yun, ang mga bagay ay darating daw sa kanyang pag-iisip. Ang alin, ikaw ay magpapanukala ng masamang panukala. Ibig sabihin ng leader nito, kung ito'y tao o bansa, papasok sa kanyang isip. Ano yun? That is possession. Magkakaroon siya ng masamang plano. Anong plano? Bababa siya from north, because this north, Russia, tinawag silang King of the North.
Isulat po niyo yan, mga kapatid. King of the North, at yung kanyang ally ay nasa ibababa, merong malapit sa kanya, Ukraine, isa yan. Eh, sino-sino ba yung 5 allies? Persia. Sumunod, Ethiopia. Sunod, Armenia. Armenia. Sunod, Libya. Turkey. Ano pa? Next? Libya. Iran, Persia, Iran. 5 sila. And supposed to be magiging pang-anim ang Russia. So 6 allies ang aatake, dun kasama yung leader pababa ng Middle East. At sabi sa binasa natin sa araw na yun, papasok ang masamang pag-iisip. Yung masamang pag-iisip ay pag-atake, invasion of the land of Israel. Take note, brothers and sisters, ang land of Israel is a holy land. Sentro ng mundo, buong mundo. Sentro, kahit tignan nyo sa mga kapatid, gitnang-gitna ang lugar ng Israel. Can you say amen? Ngayon, nagka-interest itong hari ng Lord. Bakit siya pinasok ng masamang pag-iisip? To make a long story short, mga kapatid, shortage na po sila sa ekonomiya nila. Shortage na po sila sa kanilang economic. Itong nakaraan lang, mga kapatid, nagkaroon ng gera sa kanila. It is between Russia and Ukraine. Ang tanong, nagastusan ba sila dyan? Yes. Nabawasan na ang kanilang ekonomiya. At medyo nakakaramdam sila ng paghihirap ngayon. Nasundan niyo, mga kapatid? Ngayon, yung Iran, sa pangyayari ngayon, it is between Israel and Iran. Nagpalitan sila ng Scud missile. Sinabi na nga ni Brother Jim kanina, what is the reason that Israel attacked Iran? Kasi itong Iran, mga kapatid, ay hindi sumusunod sa protocol pagdating sa paggawa ng nuclear bomb. Nakikipag-negotiate ang mga ilang bansa para sa kanila, pero ayaw nilang mag-comply. In other words, gumagawa sila ng paligid ng mga bunkers na doon, gumagawa sila ng maraming atomic bomb. So, babanggitin ko lang yung sinabi niya. Kaya, nagpagta, hindi lang ang kumausap ang Europe, kinausap sila ng Amerika, kinausap din sila, nakipag-usap ang Israel sa kanila. Nagaling sila, mga kapatid, nagpagta sila na, kayong Israel, buburahin namin kayo sa mapa. Isipin mo, hamunin nila. So, ang ginawa ng Israel, inatake sila, inunahan sila. Binira yung kanilang mga bunkers kung saan nandoon yung mga ginagawang atomic nuclear bomb. At hindi lang po yun, mga kapatid. Yung paggawa nila ng Scud missile, may limitasyon yan. Hindi yung gawa ka ng gawa na isang katuta. Every po, 10,000 Scud missiles ang ginagawa nila. Hindi lahat ng kayamanan nila napunta doon. Lahat ng kayamanan nila sa paggawa ng nuclear, napunta doon. 10,000. So, gagamitin sa Israel lang ba ang 10,000? No. Gagamitin din nila sa Europe. Dahil meron pabor sa Israel. European Union pabor din sa Israel. Kaya naghahanda sila ng ibang Scud missile para din sa kanila. So matalino yung ibang bansa, matalino ng Israel, inatake sila. So nangyari ngayon, itong gantihan nila, mga kapatid, nagresulta yan ng economic sabotage. Kaya sabi niya kanina ni Brother Jim, itong nangyaring gera sa kanila, hindi pwedeng wala tayong concern dyan. Hindi tayo walang pakialam dyan, mga kapatid, dahil apektado ang ekonomiya natin. Mga susunod na araw, biglang taas ang gasolina. Binalitaan na, no? Bakit? Kasi ang Iran, supplier ng langis sa buong mundo.
anong Iran na yun? Napanood mo sa TV. Sabi nga ni Sister Nin, nakita ka namin, bata, kawawa, ang kinakain daw. Nasaan ang pagkain nila? Ano ibig sabihin? Matinding nangyari, devastated. So, hindi tayo natutuwa sa ganun ang sitwasyon nila. Pero wala tayong magagawa dahil naka-prophecy sa Bible yan. Kaya nga, meron tayong propeta sa panahon, nagbigay siya ng warning. Anong sabi ni Brother Branham? Watch Russia. Hindi ba umuugnay doon sa prophecy? Tama. Kasi ang Kristiyano, mula pa noon hanggang ngayon, walang ibang binabantayan sila, kundi ang prophecy ito. Watch Russia. Kasi nakalagay mismo sa Bible, the parable of the fig tree that you should learn. Hindi pwedeng baliwalain yan, mga kapatid. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa prophecy. Kasi kung hindi natin alam ang prophecy, hindi natin alam ang mapa papunta sa biyahe nito. Kaya sabi ni Kristo, learn the parable of the fig tree. Yung pong bansang Israel, mga kapatid, sa panahon na ito, ay natutupad na yung Ezekiel 36. Ano ba yung Ezekiel 36? Yung Ezekiel 36, pagbalik nila, galing sila sa iba't ibang panig ng mundo. It's a restoration of people in Israel to came or return back to promised land. That is Ezekiel 36. Nangyari na ba yan? Sabi ni Brother Jim kanina. Since after World War I, 1948, nag-declare ang British government na sila ay bigyan ng state o yung may pinakalugar nila na sila doon sa lugar ng Palestine na which is Israel land. 1914, i-research nyo, Balfour Declaration. British government ang nagbigay ng utos sa panahon yan. Dahil sila yung nanalo nun. Bigyan ng bansang Israel ng lugar, hindi pa yung buo. Lugar pa lang, state. So, 36 of Ezekiel, prophecy na sinabi ni Ezekiel, magsisibalik sila sa lugar na ito, kaya may Zionist. May babalik sila, pinutusan silang bumalik ng mga nanggaling from diaspora. Kaya ba yung diaspora first? Yung 10 northern tribes of Israel, 7 to 21 BC. Mga kapatid, sila ay na-disperse, kumalat sa buong mundo. And after 100 years, isinunod naman yung Judah and Benjamin. Kailan? 600 BC, kinonquered sila ni Haring Nabucodonosor. Noong 600 BC, after 100 years lang ang lumipas, sumunod na ang Judah. So yung Judah ay kinugkop, alam na natin sa history, when the Babylonian Empire, the first empire, nanakop sa Israel. Nanakop, ano? Sinakop sila, dinala sila sa Babylon at ginawa silang slaves for 70 years. So noong pa man talagang gano'n na nangyayari. Nasasakop na sila, nasasakop na sila, nasasakop na sila. Dahil din sa kanila. Dahil din po sa tinatawag na defiant spirit. Ano po yung defiant spirit? Wala tayo kasi panulat. Sulat namin yung defiant spirit. Ano yung defiant spirit? Ito yung klaseng espiritu, mga kapatid, na rebellious. Ano yung defiant spirit? Defiant. Defiant spirit, ito po yung rebellious. Disobey. Disobeying God. Kapag ang Israel ay
pinapasok ng ganyang kalagayang spirito, lumalaban sila sa Diyos. Hindi sila sumusunod. So, pag gano'n na nangyari sa kanila, hindi nila kinikilala ang Diyos nila. Sa panahon na yun, nakakatanggap sila ng parusa. Hindi nililibre ng Diyos ang mali nila. Hindi tinotolerate ng Diyos ang mali nila. At kahit kanino rin, kahit sino, hindi rin tinotolerate ng Diyos ang mali. Please, amen? Kung tayo'y kinikilala ng Diyos na tayo'y kanyang mga anak, kapag tayo may mali, hindi niya ito tolerate. Katulad ng Israel, kinikilala, ina-announce ng Diyos na kayo'y aking bayan, ako ang inyong Diyos, ako ang lumikha, everything bababa, at hindi sila dapat nakakaroon ng defiant spirit. Pero talagang ganun eh. Mahina po ang kanilang laman, kaya po sila ay natutokso ng kaway. At sila ay pinapasok ng spiritong yan para magrebelde at hindi sumunod sa Diyos. So what will happen kapag gano'n na nangyari? Sa lupang pangako, ipinangako ng Diyos sa kanila, kung sila man ay nandyan, aalisin sila ng Diyos. Can you say amen? At kapag sila ay inalis ng Diyos sa lupang pangako, mga kapatid, lupang pangako, pag sila ay inalis ng Diyos, maghihirap sila. Why? Because the land that God promised to Abraham is a land of milk and honey. Can you say amen? Isipin niyo mga kapatid, saan ka nakakita ng kamatis ganyan kalaki? Kamatis pa lang yun. Saan ka nakakita ng ubas na ganyan kalaki? Sa lugar niyo. Kung sila ay matuwid sa Panginoon, aani sila, hindi sila magugutom, mga kapatid. Kung meron man silang effort na gagawin para sa lupain upang ito'y bungkalin, kung sila ay faithful, mga kapatid, hindi sila ganun kahirap. May hirap, pero hindi ganun kahirap. Sana nasundan niyo, mga kapatid. At ganun din tayo, mga kapatid, spiritually speaking, kapag tayo po ay ang kinila ng bayan ng Diyos, meron din tayong promised land. Can you say amen? Pwedeng spiritual, at syempre spiritual, di mawala yan. Nandun tayo sa promised land ngayon. Meron kang kasaganaan ngayon sa mensahe. Amen? Meron din little portion of material. Pwede bang bigyan ka ng Diyos, ilagay ka ng Diyos sa isang lugar na kung saan kasaganaan? Hello? Can you say amen? Pwede ka rin. Kung tayo ay faithful, hindi tayo papasukin ng defiant spirit, mga kapatid. If we are faithful to God, walang dapat ipag-alala sa iyong pangangailangan natin. Ito sinasabi, wala kang effort. May effort, pero hindi ka sobrang hirap. Katulad ng nararanasan natin ngayon. Bakit? Katulad ng Israel, bakit sila nawawala sa lupain at pinaparanas sila ng Diyos na kumain ng, alam niyo ba yung kinakain nila kapag nasa ibang bansa sila? Hindi yun yung gusto ng Diyos para sa kanila. Kaya wala silang gawa. Dahil in-scattered sila ng Diyos. Bilang parusa. North Kingdom, Southern Kingdom, binura sila ng Diyos. Inalis sila ng Diyos. Hallelujah. At ang isa sa pinakamasaklap, mga kapatid, kapag ang templo ibinigay ng Diyos sa kanila, na kung saan magkaroon ng communication, magkaroon sila ng communication, mga kapatid. At kapag ito'y inalis ng Diyos, hindi sila pwedeng makapag-communicate ng walang templo. Naintindihan niyo, mga kapatid? Hindi pwede ang Diyos na tinawag ng Israel, tinawag na Yahweh, tinawag na Jehovah, sa bayan Israel, makikipag-communicate ang Diyos sa kanila ng walang templo. Hindi pwede. Can you say amen? Hindi pwede. Kailangan magkaroon ng templo para ang Diyos at ang
bayang Israel ay magkaroon ng intimacy of relationship. Ganon din tayong mga hindi. Walang templo sa atin. Hindi pwedeng nakikipag-communicate ang Diyos. At walang dahilan. Kasi bakit? Napakahalaga ng templo. Dahil ang templo ay may lugar ng handugan para sa Diyos. Spiritually speaking, materially speaking, literally speaking sa Israel, literal temple, hindi pwedeng wala yan. Hindi pwedeng ang Diyos nakikipag-communicate sa kanila na walang templo. Ngayon, walang komunikasyon ng Israel sa Diyos dahil wala po ang templo. Tinanggal sa kanila. Amen? Walang handog sila. Paano sila makikipag-communicate sa Diyos? Hallelujah. Walang tabernakulo. Tayong church, may tabernakulo ba tayo? Meron. Sino yun? Si Kristo. Kaya pag si Kristo wala sa atin, mga kapatid, walang ugnayan ng Diyos sa atin. At kapag tayo nga ay may templo sa atin, dapat yung templo may apoy doon sa loob nun. May naghahandog. At yung handog na yun, magsisilbing apoy yun, mga kapatid. Kayo sa amen? Hindi pwedeng templo ka ng templo, may templo tayo ng Diyos, tapos walang handog. Walang handog, hindi nag-aapoy. Hindi niya ibig sabihin. Sa Israel, kapag may templo, laging meron doon sa tinatawag na burn, an altar of burn, ano tawag doon? Sa harapan ng templo, meron doon sunugan, di ba? Laging nag-aapoy yun kasi laging may hinahandog doon. Spiritually speaking, ganun din sa atin. Okay, balik ako doon sa Ezekiel 38, verse 9. Ang sabi rito, meron siyang masamang pag-iisip. Umatake siya pababa ng bayang Israel. Hallelujah. At ikaw ay sasampa at darating na parang bagyo. See? Parang bagyo siya darating. Biglaan yan mga kapatid. An account of Ezekiel 38 and 39, ang pag-atake nitong Gog at Magog ay two offense. Yung unang atake nila, itong fresh offense, unang atake, sabi gano'n, darating na parang bagyo, hindi nakabantay ang Israel dyan. At sabi, ikaw ay magiging parang ulak na tatakip sa lupain. Ikaw ang lahat mong pulutong at ang maraming tao kasama mo. Mga sundalo yan, well-equipped gear, naka-full battle gear yan, mga kapatid. At napakarami yan. Ilang bansa ba yan? 6. Isang bansa yan, ilang milyon yan. Ang dami yan. Kaya sabi, tamang sabi, tatakip sa lupain. Ano yung lupain? Ganun. Palestine land. Ikaw at ang lahat mo, mga pulutong at maraming tao kasama mo. Sabi sa atin, ganito, sabi ng Panginoon. Sabi ganon, mangyayari na araw na yun ng mga bagay na darating sa iyong pag-isip at ikaw ay magpapanukala ng masamang panukala. Bababa, sinabi ko na kanina yan. Now, 11. At iyong sasabihin, ako'y sasamba sa lupain. May ngayon walang kuta. At sasampahin ko sila na nasa katahimikan, na nasisitahan tiwasay silang lahat, at nasisitahan walang kuta, at lahat walang kahit mga halang, mga pitong bayan. Ano ang ibig sabihin itong verse 11? Halang. Ang ibig sabihin ng verse 11, sa puntong sinasabi na ito, nakatayo na ang templo. At ang nangyari, itong gerang ito, kung magtutuloy-tuloy ito, malapit na ang propesya ito. Mababawi ng Israel ang templo. Yung Tomb of the Rock ay makukuha nila at ito'y titindigan nila ng ikatlong templo. Kaya may gera sa Middle East. Bakit? 36 ng Ezekiel, bumabalik na silang lahat came from the whole world. At Ezekiel 37, they are valley of dry bones. Kalansay silang umaatake na ngayon bilang sundalo. Ano bang sabi ng 36-37? Resurrection nila ng military. Kahusayan, basahin ninyo, kahusayan ng Israelian sa pakikipagdigma at nakikita na ngayon yan. So, sa pagitan po ng Ezekiel 37 at 38, mga kapatid,
At Samuel entertained, kinuha ng kaunti at kasama ko. Nabawi na ang templo. Gano'n kalapit na yan. Anong patunay na nabawi na ang templo? Pasinin nyo. At inyong sasabihin ako isasampa sa mga walang kuta. Sasampahin ko sila na nasa katahimikan. Hindi sila nakabantay ang Israelian na nagsisitahang tiwasay. Tiwala sila. Silang lahat na nagsisitahang walang kuta, walang halang. Ibig sabihin, walang fence. Walang bakod. Ngayon, mayroong wall eh. Western wall, nakapalibot yan. Tama, Brother Ed? May western wall eh. Wailing wall. Pero, nung mabawi nila, at sa verse na yan, wala nang halang. At sabi na nun, sila'y nasa katahimikan at nagsisitahang tiwasay. Bakit? Itong gerang ito, magpapatunay na Israel ay buo na sila, kompleto na sila dyan, mga kapatid. Handa na nilang bawiin ang buong province niyan. Ang fig tree from territorial boundaries, yung Gaza na yung kinukuha, Golan Heights at iba't ibang parte sa Jerusalem. Ito, maaaring ito na lang nasa Jerusalem. Pinakamahalaga yung Jerusalem. Nandun yung Holy Spot. Kaya may gera-gera ngayon, kukunin nila ngayon yan. Isang igla. Surpresa lang tayo kapag nangyari na mabawi ng Israel. Hallelujah! Itong pinaka-holy spot na kung saan tatayuan ng third temple. Brothers and sisters, yung Arab nations na nasa baba na totoong Muslim, kasi yung ibang Muslim, hindi naman yung talaga yung brothers nito. Ang tunay na brothers ng Muslim ay ang Arab nation, kapatid ng Israel kay Abraham. Tama? Kay Isaac. Amen? So, in other words, ang ginto napakarami sa Sudan, sa Arab, sa Habila, nasa lugar ng Egypt. Egypt, Samuel, at saka Arab nation, napakaraming ginto dyan. Anong gagawin? Tahimik kayo ng Arab, di ba? Kahit may gera ang Iran, parehas na Muslim yan. Bakit sila tahimik? Kasi nare-realize na nila, they were brothers. At one day, kapag nakuha na nila ang templo, hindi na mag-react ang Saudi. Ang gagawin, pag nabawi nila ito, tutulong sila sa pagtayo ng templo. At ang sabi sa verse 11, yung ibig sabihin ng katahimikan ng sisitang tiwasay, ibig sabihin yan, mga kapatid, ang Arab at saka yung Ishmael na lahi at saka Israel, they were peace. Kaya wala ng friends. Kasi yung umatake sa kanila, yung malapit sa kanila. Ngayon, sa pag-atake, sabi sa verse 9, papunta 11, pababa, itong king of the north, which is Russia and their ally, na may maritim, ibig sabihin, sa panahon na sila'y tiwasay, biglang atake ng north. So, ang daming armies mula north, galing ng Iran, galing ng Ethiopia, kung makikita niyo sa mapa, at sa Ethiopia, nandyan ang Libya, magkakabilang yan. Paksalubong sila habang bumababa itong nasa itaas. Anong mangyari, mga kapatid? Sa unang atake, hindi sila bantay. Tanong, tatamaan ba ang Israel? Yes. Dahil hindi sila nakabantay. Bakit pinahintulutan ng Diyos yan? Ipapakita ng Diyos na hindi ito laman ng bayang Israel. Bibig ko, it is war of God and God against God. Hinayaan ng Diyos sila na sila'y abutin at magkaroon ng pinsala sa unang pagkakataon. Pero, hinayaan ba sila ng Diyos na sila'y mapugnaw? Binibira sila ng Scud missile at pinasok talaga sila. Hindi lang ng Jerusalem, isip mo gano'ng maraming sundalo dyan. Could you imagine? Ang daming sundalo, napakaliit lang ng bansang Israel. Yung Russia lang, sapat na bakit alim sila? Kasi, alam nila, matikas ang Israel. Pero nung sila ay pinagbalak, may itim na balak ng Russia, king of the world. Hindi sila nakapagbantay, sabi sa prophecy. Ngayon, tingnan natin. Let's go to, kasi mahaba ito, hindi natin by isa-isa. Itong, punta tayo sa verse 18. Punta tayo ng verse 18. Papasahin natin. Tingnan mo ang mangyayari. At sabi sa verse, at ang mangyayari sa araw na yun,
sapagkat si Gog ay pumaroon laban sa lupain ng Israel. Sabi ng Panginoong Diyos na aking kamusuhan ay sa aking butas ng ilong. Tuloy-tuloy. Sapagkat sa aking mga paninipugo at sa sigalbo ng aking po ay nagsalita ako. Tunay na sa araw na yon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel. Imagine po. 20. Na anupat ang mga isda sa dagat at mga ibon sa ipapawid at mga hayop sa parang at lahat at hayop at sa parang lahat ng mga nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng tao na nangasa ibabaw ng lupa ay magsisipanginig. Grabe. Sa aking harapan at ang mga bundok ay mga guguho at ang mga matarik na dako ay mga bababa at bawat tuta ay mga babagsak sa lupa. Ayan. Anong verse na? 21? Pasanin niyo ito, 21. At aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. Ibig sabihin dyan. Ibig sabihin, maraming galit pala sa Gog, maraming galit sa alay na ito. Sino yung ibang tatawagin ng Panginoon din? Sabi ganun sa 21, aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok, yung bundok mga bansayan. Ang tabak na laban sa kanya. Ibig sabihin, meron ding aatake din. At sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. In other words, mga kapatid, kung alam natin sa history ng Israel, sa panahon ni yung pinabagsak yung wall of Jericho, Pastor? Panahon yun ni Joshua. Hindi ba pagbunot ng taba ng mga Israelita? Tapos may pinasag silang mga tipo na kung ginawa sa pinailaw nila, akala ng kalaban nila, napakarami nila. So ano nangyari? Sila mismo ang nagpatayan. So the history repeat itself pagdating dito. Ang magpapatayan dyan, sila. At sabi rito sa bundang babao, at sa 21, at aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. Sabihin, itong alay na ito, and they were brothers, mga kapatid, magpapatayan sila. Can you say amen? Magpapatayan sila. At ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot. At ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot at ng dugo. At pauulanan ko siya at ang kanyang mga kulutong. At maraming bayan na kasama niya ang magpapalakas ng ulan. Can you say amen? So, pagdating dito mga kapatid, mag-i-intervention ang Diyos sa verse. Kunti lang ito mga kapatid, siguro mga 5 minutes lang. And I will call a sword against him throughout all changes. My mountains of 22, and I will plead against him the pestilence. 22, dyan mo na lang po tingnan. With blood, and I will rain upon him, upon his hand, upon his bands, and upon many people that are with him, overflowing rain, and great hailstone, fire, and brimstone. So verse 22, and I will plead against with him, with pestilence. Ibig sabihin, Diyos na ang gumagawa. Diyos na ang nag-i-intervene laban kay Gog, laban kay Magog. And I will rain upon him his bands and upon his many people that are with him. Yun yung alay. An overflowing rain. Yun pala mangyari. Magkakaroon ng ulan at sunod. Hindi basta ulan yan mga kapatid. Matinding ulan yan. And the great hailstone, fire,
fire and brimstone. Ano mangyayari sa kanila? Pinaulan sila. Pag sa ulan, baka maano yan. Sobrang lakas na ulan. Tapos ang mangyayari, habang umuulan, mga kapatid, pipunahin na sila ng kalamidad. Anong kalamidad? Bubuhos yung hailstone. Ano yung hailstone na yan? Maaring yelong hindi yan ganyan kaliit. Ganyan kalalaki yung yelo na yan. Bumubulusok galing sa taas na velocity ng gano'n. Ang tamaan yan, mga kapatid. Wasak-wasak talaga kahit yung kanilang sasakyan. Ano man yung gamit nila. Hailstone and fire and brimstone. Yung brimstone, simpleng ano yan, may sumabog na volcano dyan. Tarsit-tarsit na may bato, na may apo yan. So sa panahon na yan, mga kapatid, pagbaba ng King of the North, atake sa Israel, invasion of Israel, mangyayari, mga kapatid, sa unang atake nila, medyo hindi nakapagbantay ang Israel. Pero hindi sila hahayaan ng Diyos sa panibagong atake nila, pagluso nila. Hallelujah! Ay hindi hahayaan ng Diyos na ang Israel ay mabura. Kasi hindi na kayang harapin ng Israel yan. Kaya nga hindi laban to ng Israel at ng 6 alay. Ito'y laban ng Diyos. Laban sa group. So, sa pangalawang atake, dito mga kapatid mangyayari, mag-i-intervene ang Diyos. In other words, gano'n ang mangyayari. Maraming mamamatay na sundalo dito. At maraming magigiba sa labanan yan, maraming mas lahat ng kanilang kagamitan na ginamit nila, mga armaments o naman gamit nila para sa pagdigba, mga kapatid. Lahat yan sa panahon na yan ay wasak sa panahon na yan. At ang bayang Israel sa panahon na yan ay parang chaos. Pag tinalang ito, idudagdadag yahabol yan. So imagine nyo, pag dumating yung araw na yung Ezekiel 38-39, magiging kalunos-lunos ang mangyayari doon sa lugar ng Israel. Maraming mamamatay at alam nyo, sabi ng Bible, basahin natin kung anong gagawin sa mga patay. Sabi dito sa verse, punta tayo sa 39, verse, basahin natin, babasahin ko ha. Simulan natin verse 1. Bibilis ako. And therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, and the chief prince of Mesech and Tubal, and I will turn thee back and leave. But the sixth part, ito yung sinasabi ko kanina, na yung unang atake nila, medyo nabigo sila. Okay, dahil tumulong yung ibang bansa eh. Okay, sunod, I will turn thee back and leave, but sixth part, yung sixth part bumalik, sixth part of thee, and will cause thee to come out from thee into the north part. Ibig sabihin, bumalik yung sixth part doon sa north, which is Russia, and will bring thee upon the mountains of Israel. Akyan. 3. And I will smite thy bow of thy left hand, and I will cause them arrows to fall out of thy right hand. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, and all thy Israel, and thou all thy bands, and the people that is with thee, I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Bakit ang nangyari? Yung pangalawang lusog nila dyan, mga kapatid, maraming mamamatay dahil Diyos na ang mag-i-intervene ka. Okay, so maraming patay, 5. And thou shalt fall. Mamamatay sila mismo doon sa bundok. And thou shalt fall upon thee over the field. For I have spoken it, said the Lord God, and I will send fire on Magog. Yung pala mangyari, no? Tipo na parang Gog and Magog din sa last little season. Para mauulit doon. And I will set a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the eye, and they shall know that I am the Lord. Yung pala. Itong mga hindi kumikilala sa Panginoon, ipapakilala niya, sanctify niya. I am the Lord. Tuloy. So I will make my holy name
known into the midst of thy people Israel, and I will not let them to pollute my holy name and anymore. And the heathen shall know, the heathen, mga Gentile, that I am the Lord. See, makikilala pala nila, totoo pala, na ang nasa likod ng Israel ay ang Diyos ng lumikha ng lahat ng bagay. The Holy One of Israel. Behold, it is come, it is done, said the Lord God. This is the day whereof I have spoken, to 9. And they that dwell in the cities of Israel shall go forth and shall set on fire and burn the weapons. See, both the shields and the bucklers and the bows and the arrows of the hands are staged and the spears, and they shall burn them with fire. Kailan daw? Hanggang kailan? 7. Ibig sabihin, pagkatapos pala, nag-intervene ng Diyos, pinuksa niya ang Gog, pinuksa niya ang Magog. Hallelujah! Pinuksa sila ng Diyos, maraming namatay, at yung mga sundalong namatay na nakakalat ng mga bangkay, sabi kanina, hindi ililibing. Ililibing sila. Ito naman sabi, yung mga naiwang armas, tangke o ano man yan, susunugin daw, at sabi, yung pagsunog ay aabot ng 7 taon. In other words, 7 years, tribulation na yan. 10. So that they shall take no wood out of the field, neither cut down any forest, for they shall burn the weapons with fire, and they shall spoil those that spoil them, and rob those that rob them, said the Lord God. 11. And it shall come to pass in that day that I will leave unto Gog task. 11. And it shall come to pass that in that day that I will give unto God a place there of the graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea. And it shall stop the noses of the passengers, and there shall they bury God and all his multitude. And they shall call it the valley of Hammon God. Libing, gagawin silang libingan. Ililibing sila dyan hanggang kailan? For 5 months. 12. Hanggang kailan ang libing? Yung Hammon Gog, yung valley of Hammon Gog, gagawin silang libingan. Hanggang kailan aabot? 7 months. Sipin nyo, yung mga bangkay, 7 buwan silang inilibing. In the house of Israel be buried of them that they may cleanse the land. Yung mga mess, patay na tao, kagamitan, ginamit sa panahon ng Gog and Magog sa invasion of Israel sa Promised Land. Lahat yan ay nililinisin. So ano nangyari mga kapatid dito? So ililibing yung mga patay for 7 months. Yung mga kagamitan na ginamit na sandata, susunugin, tutunawin. Bakit? Ibibenta nila para pagkakitaan. Bakit? Dahil sa panahon na yan, mga kapatid, baksak ang ekonomiya nila. Gutom sila dyan. So this is a scavengers. Yung pagsunog ng mga kalat na yan, mabakal, titipunin nila yan, at gagawin nila, ibibenta nila sa panahon na yan. For 7 years, 13, all the people of the land shall bury them. And it shall be then the renown of the day that I shall be glorified, said the Lord God. 14. And they shall severe out of men of continual enjoyment and passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it, and after the end of 7 months shall they search. 15. And the passengers that pass through the land, when any seeth a man's bone, shall set upon the sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hammon Gog. 16. And also the name of the city shall be Hamonah. Thus shall say, cleanse the land. Mga kapatid, ito pong
prophecy nito na Ezekiel 38:39. Pasok na po itong sa binabasa natin 39. Pasok na po ito sa tribulation period. Pero yung unang bahagi ng 38 ay bago pumasok ang tribulation period. In other words, ganito po yun, no? Kung timeline na pinag-usapan natin, dito nagaganap ang Gog and Magog. Magog. At dito mga kapatid, sa time na ito, yung season na yan mga kapatid, pag naganap po ang Gog and Magog 38 and 39, dito rin mga kapatid naganap ang rapture. Sa pagitan nito, bago dumating ang tribulation period. So, pag natapos po dito sa panahon na ito ng maliit na bahagi na ito, yung binabasa po natin 39, nag-rapture na po. Dito sa unang linggong bahagi mga kapatid, dito niya nililinis ang unang kalat. Nandito rin ang dalawang propeta, tumatayo na. At I do believe yung third temple na itinayo dito mga kapatid, na siyang naging dahilan ng pagbaba ng Israel at ang pagbaba ng Gog, ng Russia at ng 6 allies ay dahil to take the spoil para kunin ang samsam sa Israel. Mga kapatid, dito mangyayari sa unang bahagi nito ang clean the mess. 7 months, sabi ganon, kanina 7 months inililibing. Tama ba? 7 months inililibing ang patay. At 7 taon sinusunog. 7 taon, ibig sabihin mula dito hanggang dito nagsusunog pa sila ng mga mess ng mga kalat. Kasi bakit? Kailangan alisin nila mga kapatid sa panahon ng 7 taon ang kalat na yan. Maililibing muna yung mga patay nang galing sa gera nito ng invasion. Pagkatapos 7 buwan, wala na yung mga patay. Nilibing na silang lahat. Pawag na titirang sinusunod na lang yung mga sinusunod na lang dyan yung mga tinatawag na kagamitang ginamit doon sa liman. So yung mga mess yung naging kalat. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, kailangan maging malinis. Dahil sa pagbaba ni Kristo mga kapatid, ibang senaryo na. Ibang senaryo naman ang mangyayari after the 7 years tribulation. Iba kung paano nangyari doon sa Gog and Magog, which is parallel type, at dito sa last part, mauulit muli doon sa huling bahagi yung tinatawag na Armageddon. So that's another part, another topic, brothers and sisters. So itong sinare ko mga kapatid, invasion of Israel is a parang slide, parang medyo history lang ng konti. Hindi natin masyado madetalye dahil alam ko yung iba hindi mag-rush. But huwag nyo mga kapatid, i-take note ninyo, pag-aralan natin, kung nasa bahay kayo, pwede nyo i-research at pag-aralan ng mabuti. Enjoy me, brothers and sisters. Enjoy, praise the Lord. Enjoy, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid.